Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas, nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, pamamahagi ng 5,000 pisong fuel subsidy sa mga tricycle driver sa Metro Manila, umarangkada na. Libreng sakay, pinaplano na rin. Japan, may alok na trabaho sa higit 300 Pinoy healthcare workers. St. Therese Church sa Antipolo City, idineklara na bilang isang national shrine. Boracay, kabilang sa Asia's Best Islands ayon sa isang Singapore-based travel magazine. Mga manlalaro ng GolfCon 2026 naglibot sa Intramuros Heritage Sites. At American band Laney may concert sa Pinas sa Nobyembre. Sa ating unang The Better News ngayong araw, para tulungang maibsan ang epekto ng ikalawang bugso ng mega oil price hike, pinangasiwaan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga tricycle driver sa Metro Manila. Maging si Pangulong Bongbong Marcos, personal na mahagi ng ayuda sa lungsod ng Maynila. Ang buong detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Umarangkada na ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga tricycle drivers sa Metro Manila, kasunod ng nagpapatuloy na pagsipa ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado, epekto ng digmaan sa gitnang silangan. Pinangunahan ito ni Pangulong Bongbong Marcos at Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na parehong bumisita sa payout center sa isang covered court sa Santa Mesa sa Maynila. Pagtitiyak ng Pangulo, nakaalalay ang gobyerno sa publiko sa epekto ng krisis sa langis at gagawin anya ang lahat upang mapagaan ang sitwasyon. Nakiisa rin sa aktibidad sina Transportation Secretary Giovanni Lopez, Manila Mayor Isko Moreno at Metro Manila Council President Francis Zamora. Sa isang panayam sa DZRH, sinabi ni Zamora na mabilis ang proseso ng payout at lahat ng nakalistang pangalan ay makatatanggap ng ayuda, partikular ang mga driver at hindi ang kanilang operator. Inihahanda na rin ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga nagmamaneho ng jeep at TNVS, gayon din para sa mga magsasaka at mangingisda. Sa panig naman ni Executive Secretary Ralph Recto, magpapatupad ang gobyerno ng libreng sakay para makatulong din sa pasanin ng mga commuter. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Heto naman para sa mga nangangarap magtrabaho abroad. Naghahanap kasi ngayon ng bansang Japan ng 300 Pinoy healthcare workers at 50 nurses na nais maghanap buhay sa kanilang bansa. Sa anunsyo ng Japanese Embassy, magbubukas sila ng aplikasyon kung saan ang makakapasa ay mabibigyan din ng oportunidad na makapag-aral ng Japanese language na tatagal ng 6 na buwan sa Pilipinas at karagdagang 6 na buwan pa sa Japan na may kasama pang allowance. Ilan sa mga kwalifikasyon para sa nurse at care workers ay kailangan na graduate ng Bachelor of Science in Nursing with PRC license at may minimum na 3 taong work experience sa field. Para sa iba pang detalye at kompletong impormasyon, bisitahin lang ang official page ng Department of Migrant Workers o DMW. Bukas naman ang naturang aplikasyon hanggang sa 5 ng Abril. Samantala, pinangunahan naman ng Department of Agrarian Reform o DAR ang groundbreaking ceremony para sa pagpapatayo ng panibagong greenhouse facility sa Quezon Province. Ayon sa kagawaran, pagkatapos sa proyekto, makatutulong ito upang makakuha ng mas magagandang mga ani ang mga magsasaka sa probinsya. Ang mga detalye ihatid ni James Galange.
Pinasinihan ng Department of Agrarian Reform o DAR ang groundbreaking ceremony na itatayong bagong greenhouse facility with tissue laboratory sa Barangay Caldong, Quezon Province. Ito'y sa ilalim ng Sustainable and Resilient Agrarian Reform Communities o SURE-ARCS project ng kagawaran na layong suporta ng mga magsasaka na mapag-adapt sa mga modern agriculture facility. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, makatutulong umano ito na mapataas ang kanilang ani gay din ang kanilang magiging kita sa pagsasaka. Kung saan inaasahan ang mas magandang kalidad ng mga palay mula sa magiging produkto na itatayong facility dahil solusyon din anya ito sa problemang naidudulot naman ng climate change. Lubos naman ang pasasalamat ng mga agrarian reform beneficiary ng nasabing probinsya. Samantala, isang greenhouse facility naman na nakatakdang itayo rin sa Barangay Tagumpay, Real, Quezon sa ilalim pa rin na nabanggit na programa. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dako naman tayo sa Antipolo. Idineklara na kasi bilang National Shrine o pambansang dambana ang simbahan ng St. Therese sa Antipolo City. Pinangunahan yan ni Cardinal Jose Advincula ang anunsyo kasabay ng isinagawang misa na dinaluhan ng mga obispo mula sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Ang mga detalye sa report ni Dustin Bayog. Formal nang idineklara bilang pambansang dambana o National Shrine ang St. Teresa of the Child Jesus Parish sa Antipolo City. Kaugnay nito sa isang misang sinagawa na pinangunahan ni Cardinal Jose Advincula at dinuluhan ng 10 obispo kabilang si Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP President at Lipa Archbishop Gilbert Garcera. Ayon kay Advincula, ang pagkilalang ito ay hindi lamang karangalan, kundi isang pananagutan at pangako ng simbahan para sa mga mananampalataya. Sa kanyang homily, sinabi ng Cardinal na ang dambana ay magsisilbing lugar ng kagalakan at pahinga sa mga taong napapagod, nabibigatan at dumaraan sa mga pagsubok sa buhay. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman tayo sa sektor ng turismo. Muli na namang kinilala ang ganda ng Pilipinas dahil kabilang ang Boracay Island sa listahan ng Asia's Best Islands. Ayon yan sa isang Singapore-based travel magazine. Ang The Better News ihatid sa atin ni Mili Borja. Ikinatuwa ng Department of Tourism ang pagkakasama ng Boracay Island bilang ika-6 na Best Island in Asia sa Destination Reader's Choice Awards 2026. Ayon sa DOT, patuloy ito ng patuloy na pag-angat ng Boracay bilang isa sa mga pangunahing destinasyon ng turismo sa rehiyon. Kilala sa puti nitong buhangin, malinaw na tubig at world-class na karanasan para sa mga turista. Sa 19th edisyon ng Naturang Awards, kinilala ang kahusayan sa industriya ng paglalakbay sa Asia Pacific, kabilang ang mga nangungunang isla, hotel, airline at iba't ibang travel experiences batay sa boto ng mga mamabasa. Magugunit ang kamakailan, napasama rin ang Palawan bilang Best Island in Asia dahil sa mga malilinis na dalampasigan, limestone cliffs at mayaman na marine biodiversity na umaakit sa mga lokal at dayuhang turista. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ito naman, usapang teknolohiya, mas magiging madali nang makita ng malinaw ang lagay ng trapiko sa mga dadaanan nating lansangan. Yan ay matapos na ilunsad ng Google Maps ang pinakamalaking update sa feature nito kung saan magiging 3D view na ang kalsada na gagabay sa mga motorista. Kailan nga ba ito mararanasan din sa Pilipinas? Ang mga detalye sa report na ito. Asahan ng mas malinaw, maayos at updated na Google Map para makita ang lagay ng trapiko. Naglunsad kasi ang Google Maps ng isa sa pinakamalaki nitong update sa feature nila kung saan mas makikita na ng mga driver ang mas detalyadong 3D view ng kalsada. Kabilang na dyan ang mga gusali, overpass, lane markings, pedestrian crossing, traffic lights at maging ang stop signs ng real time. Makikita rito ang immersive navigation kung saan ang 3D view ng mga dadaanang lansangan ay perfect sa madalas gumamit ng maps tulad ng mga motorista. Layunin nitong gawing mas madali at mas ligtas ang pagmamaneho dahil mas kahawig na ng tunay na paligid ang makikita sa screen ng navigation. Ayon sa ulat, pinapagana ang bagong visual experience ng tinatawag na Gemini Artificial Intelligence Models ng Google.
Gumagamit ito ng pinakabagong street view at aerial images upang maging mas eksakto ang itsura ng mapa. Dahil dito, mas madaling matutukoy na ng mga driver ang kanilang lokasyon gamit ang mga landmark, median at iba pang detalye sa kalsada na makikita rin sa aktwal na paligid. Kung ang concern mo naman ay magtanong ng lugar na pwedeng pagparkan, charging at gasoline station at iba pang pasilidad sa gabi, posible na rin yan dahil sa Ask Maps, isang conversational feature na kasama ring inilunsad. Unti-unti na itong inilalabas sa United States at India sa Android at iOS at inaasang palalawakin pa sa iba't ibang bansa sa mga susunod na buwan tulad na lang ng Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng palakasan, nagkaroon na ng pagkakataon ng mga manlalaro ng Philippine Golf Convention 2026 Invitational Tournament na libutin ng makasaysayang Intramuros Heritage. Kung ano ang mga lugar na kanilang binisita sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Nilibot ng mga kalahok sa Philippine Golf Convention 2026 Invitational Tournament ang makasaysayang Intramuros sa Maynila sa isang heritage tour noong March 12 bilang bahagi ng pre-event activities. Nagsimula ang tour sa Centro de Turismo Intramuros kung saan ipinakita ang kasaysayan at arkitektura ng World City. Binisita rin ng mga kalahok ang Manila Cathedral at Plaza Roma at naglakad sa mga lumang kalsada at pader ng Intramuros. Nagtapos ang tour sa Fort Santiago at Rizal Shrine kung saan tampok ang kasaysayan ng Rizal at ang kanyang papel sa pakikibaka para sa kalayaan. Ang Heritage Tour ay bahagi ng 3 araw na invitational tournament na ginanap mula March 11 hanggang 13 sa Club Intramuros Golf Course na dinaluhan ng humigit kumulang 360 golfers. Ang torneo nagsilbing panimula sa pangunahing Philippine Golf Convention 2026 na ginanap noong March 14 hanggang 15 sa Pasay City kung saan inaasahang dadala ang mahigit 2,000 delegates mula sa golf, turismo at negosyo. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news naman para sa Pinoy fans ng Lainey. Ang American pop rock band kasi magbabalik Pinas sa Nobyembre. Ang mga detalye tungkol sa Philippine leg ng kanilang Soft World Tour, ihahatid sa atin ng ating showbiz, Angel. Dadalhin sa Pinas ng American pop rock band na Lainey ang kanilang Soft World Tour. Not just 1, not 2, but 3 shows ang inihanda ng I Love You So Bad hitmakers para sa Pinoy fans. Batay sa anunsyo, una sa Cebu na gaganapin sa SMC Side Arena sa November 6, habang sa November 8 sa Philippine Arena naman ito magtatanghal. At ang third and final show ay sa Crocodile Park Concert Ground sa Davao sa November 14. Kung matatandaan, huling nag-concert sa Pinas ang Lainey na nagpasikat ng mga kantang Malibu Nights, 13, Super 4 through these years noong October 2024 bilang bahagi naman ng kanilang A Beautiful Blur World Tour. Para sa DZRH TV, ito pa ng showbiz, Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang malit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.